naman ang mga nagtipon sa linggong ito sa harap ng makasaysayang simbahan sa Bolhoon, Cebu. Makasaysayan kasi ang okasyong ito para sa kanilang pananampalataya. Makalipas kasi ang mahigit 4 na dekada, makakauwi na sa kanilang bayan ang mga antigong Bolhoon panels na ninakaw mula sa kanilang simbahan. Mahigit 4 na dekada na ang nakararaan. Ang imposible, nahimong posible karong adlaw. Ang tinatayang 400 taon ng Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima o Bolhoon Church, hindi lang sentro ng pananampalataya ng mga Bolhoanon. Tahanan din ito ng ilan sa pinakalumang historical at religious artifacts sa bansa. Malaki ang papel ng Bolhoon for the spreading of Catholicism in the South. Meron sila ritong pulpit o ambo, kung saan tumatayo noon ang mga pare o praile para sa kanilang mga sermon sa misa. That was designed because there was no microphones during the time. Meron siyang tinawag na tonavos in Spanish, that is the sounding board that would amplify the voice of the priests. Pinalamutian ito ng 6 na wood panels na may imahe ng mga santo na pinaniniwalaang daan-daang taon na rin ang tanda. Yung mga panels ng pulpito, they are considered sacred kasi they are part of the iconographic program of the church as tools for evangelization. Ang purpose kasi ng mga iconography sa simbahan para ang mga parokyano can learn sa buhay ng mga santos. Wala pang TV at that time. This would have been the best tools for teaching. Pero noong dekada 80, nagulantang na lang ang mga parokyano nung nabalitaang ninakawan ang kanilang simbahan. At kabilang sa mga tinangay ng mga kawatan, ang 5 sa 6 na antigong wood panels ng pulpito. Pag simba na mo linggo, diyan kami mag-aupo doon sa ilalim ng pulpito. Nakita namin na yung wala na dingding. Bakante na, naggubot ang tibok Buloon. Puno ang simbahan, nangita kung kinsa ang nagkuha. There's a report that it's the parish priest at the time, the perpetrator of unlawful taken of those panels. Sa job ay nagkuha. May kaso na pong na-file against the incumbent priest noon. But it was dismissed because of the failure to prosecute. Bilang pag-alala sa ninakaw na panels, naglagay muna ang simbahan ng replika ng mga ito sa dati nitong mga pwesto. Habang ang tanging panel na naiwan sa kanila na may nakaukit na imahe ni Saint Leo the Great, i-display sa kanilang museum. Hanggang taong 2023, nabalitaan na lang daw ng volunteer ng simbahan na si Orlan na may 4 na antigong wood panels na nasa pangangalaga ng isang pribadong antique collector. Ang wood panels na may nakaukit na mga imahen ni Saint Augustine of Hippo, hawig daw sa mga wood panel na ninakaw sa kanilang simbahan. Nag-report dayon ko ni Father Brian Brigole. And we started the investigation. And that's where we find out that it's actually the Bolhoon panels that was lost in the 1980s. Agad naman daw silang nakipag-ugnayan sa may hawak ng mga ito. I reported to Dr. Jobers Bersales. He emailed, then he replied na he is willing to return the pulpit panels to the town of Bolhoon. Hanggang nitong February 2024, nalaman na lang nila na ang wood panels na sinusubukan nilang maibalik sa Bolhoon kabilang sa isang koleksyon na in-exhibit sa National Museum. Ito yung nawawala. Ito pa talaga yun. Ang exhibit na yon, inulan tuloy ng batikos. Ibalik niyo yan sa Bolhoon. These panels are stolen. Sa isang pahayag, iginiit ng pambansang museo na legal ang naging paraan kung paano napunta sa kanilang kustodiya ang mga Bolhoon panel. I-donate daw ito sa kanila ng isang pribadong kolektor. Bukas naman daw ang museum sa isang dialogue para maibalik ang mga ito sa simbahan.
In the meantime, in order to prioritize the welfare of these panels, we will continue to pursue preventive conservation measures necessary to prepare them for the public display in due course. This demonstrates our steadfast dedication to fostering understanding, appreciation, and access to our rich cultural heritage for all Filipinos. Because laws are not yet so strong. Wala tayong test case on this. Proving ownership is one thing, but how about regulating heritage properties? Somebody possessing something that was stolen. These pulpit panels are not work of arts to be displayed in a museum because that is not the original context, no? This is part of the pastoral function na pagpadayag sa pagtuo, no? Hanggang sa ang pagbabalik ng kontrobersyal na Bolhoon panels, itinakda nitong March 14. Pero bago yan, ang Bolhoon panels dumaan muna sa mabusising restoration process. Portion, they were painted. So if you can see this is original, and what you do is to create different lines to mimic the same color. At nitong March 12, ang 4 na panels ibinahe na patungong Cebu. Kinabukasan, opisyal itong itinurn over sa local government unit ng Bolhoon. Sa isang press conference, ang Bolhoon panels na nakasilid sa 2 selyadong crates ipinasilip sa publiko. The road that led to today was not always a smooth one, that we did come together for a larger good. What a beautiful conclusion to my stay in Cebu. Such a treasure. The Word of God becomes alive in the pulpit. Gabi, bago ang homecoming ng Bolhoon panels, puspusan ang naging paghahanda ng mga residente. Ang utility van na paglalagyan ng 2 crate, nilagyan nila ng lubid. Para di magalaw, biyahe. Alas 5 pa lang ng umaga, itong March 14, ibinahe na pa Bolhoon ang mga panel. Noong mga oras na yon, ang mga deboto at residente na may bit-bit pang banderitas, nakaabang na sa simbahan. Dahil kaayo mitanan. Pagpasok pa lang ng convoy sa gate ng simbahan, hindi na magkamayaw ang lahat. At nung isa-isa nang binuksan ang crates na naglalaman ng panels, ang mga Bolhoanon naging emosyonal. Nalipay yun. Wala pagbutan sa Ginoo siguro dito. Merong ninakaw sa simbahan at isinol. It's highly significant. It's not just for Cebu, it's for the rest of the Philippines. Naasaday term nga pakighiuli, no, reconciliation, and it's all packed to that. He is being sent to its original and contextual place. Ang karpinterong si Tatay Mando ang naatasang magkabit ng mga panel sa orihinal na pwesto ng mga ito sa pulpito. Siguro dyan ako na pagpaligon, pagtao diha, para kung dunay mag-interes nga makuha na, maglisod na sila pagkuha.
Sa idinaos na Pontifical at Thanksgiving Mass sa Bolhoon Church nito lang Biyernes, sa pulpito nagsagawa ng sermon si Cebu Archbishop Jose Palma. O tingali, di ka mo makahinamdom kanusa pa man nga ang pari o ang obispo nagsermon nining pulpito. Paghimaya sa Ginoo tungod sa pagbalik sa panel pulpits dinhi sa Bolhoon. Pagpakan nato si Lord. Nalipay jud mi, pasalamaton ko nga akong edad nakaabot pa ko sa pag-uli sa among panel. Isang puwang na lang ang bakante sa pulpito, nakalaan para sa ika-6 na panel na hanggang ngayon hinahanap pa rin ng mga Bolhoanon. If we have the enough information, then we will pursue recovering the 6 Bolhoon panel. I hope other churches, other communities all over the Philippines na nawalan ng mga ganitong klaseng mga parts ng simbahan will also band together and begin to campaign on their own using social media or any other platform to get those things back. Para sa mga taga-Bolhoon, isang milagrong maituturing ang pagbabalik ng 4 na panels at patuloy nilang inaasahan ang isang himala na sana maibalik din ang isa pang nawawalang panel dahil ang mga ito'y yaman ng kanilang bayan at simbolo ng kanilang malalim na pananampalataya.